Salamat o Diyos sa marami. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ating pong papansinin ang account bago po ang ating Panginoon Kristo ay hulihin, bago po siya dakpin, nakasama po ang si Judas, ito muna ang naganap. So itong naganap na to ay masasabi nating punong-puno ng pressure, punong-puno ng kabigatan, punong-puno ng agony, punong-puno ng paghihirap. Because this is where the Lord Jesus Christ said to the Father, maari mo bang tanggalin itong cup na to? Pero ang sabi niya, not my will, but your will be done. At kung mapapansin din natin dito sa pagbabasa natin ay 3 beses siyang pabalik-balik. At 3 beses din niya nakita ang kanyang mga alagad na natutulog. Sabi ko nga, naalala ko nung kami nasa seminary, pag nagpipray kami, hindi kami nagpipray, tulog kami. Pero nakaupo. Nakabalot pa ng kumot yan, pero tulog yan. Okay? And sometimes, sa ating buhay bilang isang mananampalataya, because of the hardship, and because also sa mga nangyayari sa atin, sometimes it's hard for us to pray. It's hard for us to kneel to our God and pray to our God and thank God for the blessing na binigay niya sa atin. Before na mangyari yung mga bagay na to, Jesus Christ, sineperate niya yung sarili niya in a place called Gethsemane and He prayed to our God. Napakaganda. Na before mangyari yung mga bagay na yon, yung paghihirap, hinanda niya yung sarili niya sa pamamagitan ng panalangin. Kaya tingnan natin yung mga bagay dito dahil napakaganda ng mga although sabihin na natin ang daming paghihirap na naranasan ng ating Panginoon Kristo dito, pero makikita pa rin natin na He spent time in prayer. He spent time talking to our God. He spent time na ilabas na yung kanyang damdamin sa Diyos. And also, sinama niya yung kanyang 3 alagad. Pero nakakalungkot isipin dahil natutulog sila. Okay? Wala naman sanang matulog ngayong umagang ito. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Sabi nga nung isang namin, si Sir Culiado, sabi niya, okay lang matulog ka dyan. Basta wag ka lang humilik. Okay? Kasi nakaka-istorbo daw yan. So dito, yung ating text po dito ay nakatuon kung ano ang mangyayari sa ating Panginoon Kristo dito sa Garden of Gethsemane. At nais kong tingnan natin yung ilang mga bagay dito patungkol po dito sa napakayamang mga salita at napakayamang chapter, chapter 14 ng book of Mark. Okay po? So the place called Gethsemane. And in the place called Gethsemane, ay naandun yung sinabi ng ating Panginoon Kristo na, Lord, Abba Father, take this cup away from me. Not my will, but it is your will be done. Let us consider things na ating pong titinan sa umagang ito concerning called the place called Gethsemane. Unang-una po, verses 32 to 34. Look at your Bibles in chapter 14, 32 to 34. Dumating sila sa isang lugar na tinawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. At isinama niya si Pedro, Santiago at Juan. Ba't niya sinama itong 3 ito? To become a witness sa mga gagawin niya. And there are things, and there are saying na itong mga to, ito yung mga nagiging leader. Yan, leader nila. Si Pedro, of course, makikita natin na siya ay leader. Maging si Santiago. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Okay. So atin pong titingnan sa umaging to, yung tinatawag po nating pressure. Yung tinatawag po nating paghihirap. Yung tinatawag po nating si Jesus Christ ay nasa lugar ng paghihirap. Bakit po? Kung titingnan natin yung mga binasa natin dito, sabi dyan, nabagabag ako. Yung damdamin niya ay kakaiba.
Have you ever felt that kind of things in your heart when you pray to our God na nabagabag ka dahil sa mga pangyayari at mangyayari? So, tingnan natin yung salitang Gethsemane. Actually, the place Gethsemane ay ngayon ay naandun pa. Ang ibig pong sabihin ng Gethsemane, it is a plantation. May mga olive oils po dyan. At dito po, naalala ko nung nanonood po ako ng balita doon sa Middle East, nag-harvest sila ng olive oils. Yan, nag-harvest sila. At napakaganda kasi sabi nga, ang olive oil is yung pinaka-healthy na oil sa buong mundo. Yung olive oil na tinatawag. Okay, so probably, itong Gethsemane nito, and some people would say, na itong Garden of Gethsemane ay pag-aari ng isang kaibigan ng ating Panginoong Kristo. Kakilala niya yung may-ari nito. So, siya ay pumupunta doon para po manalangin. Okay, ang sabi dito, ang Gethsemane, ito yung nagiging kanlungan ng ating Panginoong Kristo. Ito yung lugar na kung saan pinupuntahan niya upang manalangin. Sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano, meron tayong lugar. Sabi nga, go into thy closet, go into your private room, and then pray. Meron ba kayong private room? Meron ba kayong lugar na pinupuntahan na sabi natin nagiging kanlungan natin sa pananalangin? Kasi ang ating Panginoon Kristo, ito yung kanlungan niya. Yung Garden of Gethsemane na kung saan yung ambience, yung surroundings ay napakaganda and He can pour His heart to the Lord concerning dun sa kanya pong mga nararamdaman dito. Okay, so ang sabi ko nga po, ang word na Gethsemane po, ang origin po yan is an Aramaic word. Ang ibig sabihin is olive place or press. Sabi Gethsemane as a place where olive trees grew and produced their fruit. And they collected that fruit at ginagawa nilang olive oil. So kung titingnan natin dito, sabi dito, bakit sininggle out ang ating Panginoon Kristo si Peter, si Santiago, maging, sabi dito is, yung kasama nila. Because some people would say na itong mga to ay ginawa ni Jesus Christ o leader sila doon sa 12 disciples. So sinama niya para maging witness niya sa mga mangyayari at magaganap. Notice diba, nung sa Garden of Gethsemane, nung dumating si Judas kasama yung mga soldiers, anong ginawa ni Peter? Kinuha niya yung itak, right? At tinaga niya yung tenga. And the Lord Jesus Christ, dinampot niya at ibalik. So after po yun ng prayer of Gethsemane. So, inilagay niya ang kanyang mga alagad dito sa sitwasyon kung saan makikita niya at maging good example ang ating Panginoon Kristo sa larangan ng pananalangin. Para ma-witness din nila kung paano yung paghihirap ng ating Panginoon Kristo. Maranasan nila yung mga bagay na kung saan nakikita nila sa ating Panginoong Hesus Kristo. Maging part sila doon sa damdamin ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Okay? So unang-una po, natitingnan po natin dyan yung pressure na naganap doon sa Garden of Gethsemane. At makikita natin dyan na merong panloob, inner, na paghihirap na nagaganap mismo sa loob at sa puso ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Kung titingnan po natin yung mga salita na nangyari dyan, o mga salita na mababasa natin dyan, sa salitang English po, mababasa natin yung He was sore amazed. Yung mga salitang iyon, ang ibig sabihin po dito is to be struck with terror. With terror. To be terrified. To be surprised. Na ito yung naramdaman ng ating Panginoon Kristo when He looked into the cup. And when He looked to the cup and was able to drink that cup, He was terrified. He was astonished doon sa mangyayari sa Kanya. And no other human has ever experienced yung anguish, yung paghihirap na yon ng kaluluwa na dumating sa ating Panginoon Kristo. Hindi natin ma-explain yung terror. Hindi natin ma-explain yung pagkasurpresa ng ating Panginoon Kristo. Sabi ko nga, mantakin mo, sa ang Panginoon Kristo mismo, He was terrified. When He drank that cup, yung kalooban ng Panginoon ang masusunod, nakita niya kung ano ang mangyayari. And He was struck with
terror. So nakita natin, mararamdaman natin, damdamin ng ating Panginoong Kristo dito. Na talagang bigat na bigat siya kasi napakalaki ng kanyang responsibilidad. Sabi ko nga, sa sobrang laki ng responsibilidad ng ating Panginoon, ano naman ang katumbas nito? Kaligtasan ng kaluluwa mo. Kaluluwa natin. Nagbigay actually ito ng pag-asa sa atin. He was sore amazed. And then the second words na makikita natin doon, yung mga salita sabi dyan, he was very heavy. Sa Tagalog, talagang mababasa natin dito. Balikan ko po sa 14:32. Sabi dito, isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Yung kalooban niya, it was very heavy. It was very heavy. It speaks of the condition ng isang tao. Great distress. So talagang matinding paghihirap. Have you ever encountered yung matinding paghihirap? At talagang hirap ka na. At to the point ako saan pati yung katawan mo ay naapektuhan dahil sa paghihirap na yun. Well, mas malala ang nangyari sa ating Panginoong Kristo. Yung panloob na paghihirap, yung matinding paghihirap, it was very heavy sa kanya. And sometimes you cannot picture it kung paano ba talaga. And then the next words na makikita natin dito, sabi dito, he said, my soul is exceedingly sorrowful. Wow. Great, sabi dito, to be overwhelmed with sorrow. Sabi ko, grabe no? Overwhelmed with sorrow. Ano pong sorrow? Kalungkutan. Overwhelmed means matinding kalungkutan ang kanya pong nararanasan po dito. At doon sa kanyang paligid, makikita natin is, sabi niya, to be surrounded with sorrow. And then the next, sabi dito, he said, even unto death. Itong praise po na to means that Jesus was at the point of death. He prayed in Gethsemane. It is possible for a person, sabi dito, to die alone of anguish. At makikita natin dito, even his physical body, nagre-react doon sa kahirapan, yung anguish, yung sorrow na nararanasan niya. Grabe yung naranasan niya dito. And the Word of God said that Jesus Christ siya ay na-overwhelmed emotionally and spiritually when He entered and experienced in the Garden of Gethsemane that night. Tingnan natin yung pressure na naranasan natin Panginoong Kristo. Sometimes when we think of that pressure na naranasan natin Panginoong Kristo, it makes us to really yung ma-enjoy, mabigyan natin ng halaga yung salvation natin. Hindi biro eh. Hindi biro. Bago pa lang siya takpin, ito na yung naranasan na. Alam ng ating Panginoong Kristo that He about to suffer physical death. Alam niyo yun. He would be beaten, duduraan siya, bibit-bitin niya yung physical pain. Siya ay lalataguhin. At hindi madali yun. Yung latigo ngayon na nararanasan ng ibang mga tao sa Saudi Arabia pagka sila ay nahulihan o sabihin na natin may kinakasamang iba, hindi maikukumpara doon sa latigo na naranasan na ating Panginoong Kristo. Even yung kanyang skin natutuklap dahil sa intense ng latigo na dumatay sa kanya pong katawan. Alam niya yun. At alam niya yun na mangyayari sa kanya, so it's very sorrowful. Damdam niya yun. At hindi lang yun. He knows he is about to become sin at the cross. He has no sin. But he is to become sin on the cross.
Wala siyang kasalanan. Pero ginawa siyang parang may kasalanan. Pinako siya sa cross. At alam niyo yun. At hindi biro ang physical na mararanasan ng Panginoong Kristo pagka siya'y pinako sa cross. Sabi ko nga before, pagkamahal na araw, marami mga taong nagpapapako, di ba? Saan ba yan? Pangasinan o Pampanga? Di ba? Marami nagpapapako. Pero ang ginagawa naman nilang pako is yung pako ng yero, yung may ulo. Hindi naman bumabaon. Then some of them ay habang nakapako, nalalaglag sila. Hindi yon. That's blasphemy sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kung alam lang nila kung ano ang mangyayari, kung alam na nila yung sitwasyon ng ating Panginoong Kristo before, siguro hindi nila gagawin yan. But they are blinded. Okay? He knows that he is about to be judged by his Father. Alam niya na siya ihuhusga ng ating Diyos Ama mapagitan ng pagpako sa krus. And alam niya that when the Lord Jesus Christ was crucified, God the Father turned his back to his Son. Ayaw niya makita eh. It doesn't mean na kinalimutan siya, but he turned back his Son because of the salvation na ibibigay. Hindi kayang tingnan ng Ama yung pagkapako ng ating Panginoong Kristo. Kasi tingnan mo, pagka ang tatay nakita niya naghihirap ang anak, ang tendency yan, tutulungan ng tatay. Hindi niya ma-atim na tingnan yung paghihirap ng kanyang anak dahil sa kasalanan ng sanlibutan. He knows that there will be, sabi dito, broken. He knows that that will be a breach in the unbroken fellowship he has enjoyed with his fathers. He knows that he will be abandoned by his nation. He knows na, senso po, ako yung sinisipon eh. Noong Thursday, grabe sipon ko. Ano na lang, kusang tumutulo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman pwedeng sarahan. But Jesus Christ knows that he will be abandoned by the nation Israel. By his friends. By those people na kung saan naniniwala sa kanya, sabi ko nga what an irony, di ba? The Lord Jesus Christ fed these 5,000. Men lang yun pakasali ang 5,000. Sabi ko, asa na yung 5,000 na tao na pinakain ng Panginoong Kristo? Bakit wala doon sa Cross of Calvary? Hindi lang naman 5,000, marami pa siyang pinakain. He was abandoned by these people na tinulungan niya, and it breaks the heart of the Lord Jesus Christ. He knows that he will be tried and rejected to death and condemned to death by the people he loves and by those people who follow the Lord Jesus Christ. The same people who welcome the Lord Jesus Christ and the same people also who shouted and sabi, crucify him, crucify. Diba, when he entered at the gate, there are people, yung palaspas, diba? At sabi, hail the King of the Jews. Pagdating doon sa pagja-judge, crucify him, crucify him. Same people. So masakit yun sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi niya, he was very sorrowful dahil sa mga pangyayari. Samahan pa ng 3 disipulo na tulog. Abay, hindi ko na alam kung ano mangyayari. Kung ako siguro yun, baka sipain ko yung mga yun. Ba't kayo natutulog? Sabi ko, bantay kayo. Dahil pagod na pagod. Sila daw, kaya sila ay natulog. He knows that the most powerful human government on earth is about to turn its fury sa kanya. Alam niya yun. Kaya deep inside, merong internal na pressure.
sa kanya. Dahil sa mga pangyayari na yon. At kung ating titingnan dito, salamat sa Diyos dahil tiniis niya ang mga paghihirap na yon, spiritual at emosyonal na mga pagsubok at nakarating sa Kalbaryo upang tayo ay maligtas. Wow. Sabi ko nga kung isa sa buhay lang ng mga Kristiyano kung paano ginawa ng Pentecost of Cristo doon, I think we will be joyful. Di ba merong pelikula na The Passion of Christ? May kasunod yun. At sinushooting na nila. I think that was the Cross of Calvary yata ang title nun. Ang director and producer pa rin si Mel Gibson. At ang artista pa rin yung dati. Okay. So sabi ko, sana matapos ang maaga para maipakita. Kasi yung ginawa ni Mel Gibson, ginawa niya, ay makikita natin talaga yung paghihirap ng ating Pentecost Cristo. Although may mga, sabi na natin, because of cinematography, kaya nangyari yun. But the thought but yung mga naganap doon ay some of them, most of them is based on what the Bible is saying. So there were internal pressure. And then the second is merong panloob na pressure, meron ding panlabas na pressure. Sabi dito, in Luke 22:44, sabi dyan, and being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat was it were great drops of blood falling down to the ground. Outside. At ang sabi dito, habang nananalangin ang ating Panginoon Kristo, ginawa niya ito yung pananalangin niya ng mataimtim na yung maliliit na ugat sa kanya pong noo ay nagsimulang pumutok. At naghalo ang pawis at dugo na bumagsak sa ground. Grabe ka-intense yung prayer ng ating Panginoon Kristo. Bakit po? Yung maliliit na ugat sa kanyang noo ay pumutok. At yung dugo at pawis ay naghalo na bumagsak doon sa lupa dahil sa intense ng kanyang pananalangin, dahil sa pressure na kanyang nararanasan, at dahil doon sa mangyayari sa kanya. Naranasan nyo ng manalangin na ganun ka-intense? O hindi man sabihin na nating nag-react yung ating mga veins and physically. But you ever pray to our God and crying to our God, kneeling to our God? Just like the Lord Jesus Christ. Sabi ito, nagpatira pa ang ating Panginoon Kristo. Was kneeling and praying. His body knew, alam ng kanyang katawan, yung weariness, naranasan niya yung paghihirap, naranasan niya magutom, naranasan niyang mapagod, naranasan niyang antukin. Pero ito ay sa katawan lang. And Jesus prayed that night that emotional and spiritual pressure came and his body reacted on that pressure. Kung titingnan niyo si David when he prayed to our God, he prayed to our God na talagang lumuluha siya, tumutulo pati sipon niya habang nananalangin siya. At ang sabi ngayon, when David was praying, his bed ay basa because of tears. And his body reacted doon sa emosyon na yon na naranasan ni David. Just like the Lord Jesus Christ. Yung intense ng kanyang prayer, emotional and spiritual, his body reacted on that. Napawis siya. And then yung kanyang mga ugat ay unti-unting naglabas ng mga butil at humalo doon sa kanyang pawis at bumagsak sa lupa. Wow, sabi ko, Lord, thank you.
Because of that, we are saved. Think of the pressure, the sorrow, and everything that the Lord Jesus Christ ay ginawa para sa iyo at sa akin. Okay? Pangatlo, in Luke 22 verse 43, kung atin pong titingnan dito, si Satan laging gumagawa ng paraan, actually, para pigilan siya na mapunta sa cross. Gusto ni Satan na hindi makarating si Jesus Christ sa cross. Gusto niya along the way, mamatay si Jesus Christ at hindi niya magawa yung kalooban ng Diyos Ama. Pinipigilan niya actually. There were infernal, there were pressure that comes not only from people, but also from Satan himself. Na ginagawa niya. Sabi nga dito, nothing could be, sabi niyan, nothing could be the father from the truth na kung saan alam ng ating Panginoon Kristo na pipigilan siya. Satan knows that the cross would sound his death, would sound and would declare victory. Satan knew that the Calvary was the ultimate goal of the Father, and that's why gusto niyang pigilan yung goal ng ating pong God the Father na si Jesus Christ ay mamatay. There are pressure that comes from Him. Bakit? Tingnan niyo po sa Garden of Eden. Nung nagkasala si Adan at si Eva, namatay yung sa nilang anak, pinatay siya ni Cain. Sabi doon, madidefeat na kasi hindi na magkukuntin pero may dumating. Ibig sabihin, sa mga kalooban ng God the Father, si Satan, ito siya, pilit niyang hinahadlangan. So there were pressure. Even also, at the intense of our prayer, sometimes there are pressure na ginagawa si Satan pagka nagpipray ta at gusto natin mag-pray. Anong goal niya? At anong sinasabi niya? Huwag kang mag-pray, pagod ka sa trabaho. Mas masarap matulog kaysa manalangin. Tama po ba? Mas masarap ang mag-Facebook muna, huwag ka muna mag-pray. Sabi nga doon sa isang kausap ko, sabi niya, ano ang nagbibigay sa'yo ng pressure? Sabi ko sa kanya. Yung pastor, yung cellphone. Sabi ko, bakit? Imbis na may gagawin ako, kaka-cellphone ko, abay, 4 na oras na palang nagdaan. Wala akong nagawa. Di ba? Sometimes when we sometimes pagkahawak natin yon, hindi natin namamalay na gabi na and we forgot to pray. And Satan is using that. I'm not saying na masamang technology. What I'm saying is dapat proper yung ating paggamit po dyan. Ito minsan nakakahadlang sa atin. And Satan is using that for us na hindi makapag-pray at makapagbasa ng salita ng Diyos. Aminin mo nyo man o hindi, nararanasan niyo yan bilang isang Christian. So there were pressure in the Garden of Gethsemane. In verses 35 to 36, look at your Bibles, at napaganda po dito. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Ito yung prayer niya. Huwag na sumapit. As a human being, syempre hirap na hirap siya. Sabi dito, nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. So, kung ating titingnan po dito, hindi lang ang Gethsemane ay lugar ng pressure, kundi ang Gethsemane po ay isang lugar ng pananalangin. Where the Lord Jesus, kaya po sinabi ko, where the Lord Jesus Christ poured out His Spirit in a place called Gethsemane, and He prayed to that intense prayer doon sa Garden of Gethsemane. Pinili niya to kasi tahimik dito. Walang istorbo, walang kung anumang mga bagay na makaka-istorbo sa kanya. Okay? So,
this 3 deeper, he takes yung 3 panalangin, bumabalik siya, bumabalik siya. 3 beses. So, very very famous ang 3. Trinity, 3 beses siya manalangin dito. Ilang beses dininay ni Peter ang Panginoon Kristo? 3, di ba? Very 3, 12, mga ganyan. Yung mga numbers po, makikita natin dito. And Peter, James, and John, sabi dyan, to wait for him, sabi ng Panginoon Kristo, magbantay, watch, and pray. Minsan nililiteral ng mga Kristyano lalo na pagkakainan, watch and pray. Baka daw may kumuha. Kaya sabi nila, nagpe-pray sila, dilat yung mata nila. Kasi I'm watching and I'm praying. That's not, hindi naman po ganito ang tinutukoy po dito. Sabi dito, these men were to keep their eyes open for trouble and they were to pray with him and probably for him as he prayed in verse 38. Jesus went deeper to Gethsemane to pray. Let us consider yung pray po dito. Ano po yung paksa na kanyang panalangin? Ano yung paksa? Sabi po dito, Abba Father. Abba is the Aramaic word that calls Father. Yung intimate relationship nila. Katumbas ito sa salita natin ngayon na tatay. Ano bang may dating sa inyo? Daddy o tatay? Ano bang mas maganda sa inyo? Papa. Mas may dating sa akin yung tatay. Kasi ewan ko, pagka daddy kasi parang medyo social. Daddy. Equivalent to. Yung father is equivalent sa salitang tatay or daddy or papa sa lingwahe natin ngayon. Pero noong panahon nila, actually iniiwasan nila itong bigkasin because for them, they are not qualified na bigkasin to. Bakit? Abba Father, it means that the Lord Jesus Christ and God the Father has an intimate relationship. Talagang yung relasyon nila ay napaka-tindi. We can also pray to our God. And we can give our petition to our God. Sabi nga po, in Romans 8:15, sabi po dyan, for ye have not received the spirit of bondage against to fear, but you have received the spirit of the adoption, whereby we cry, Abba, Father. In the model of prayer, mababasa natin doon, is the word Abba, or Father na tinatawag. In John 18:37, the lamb slain from foundation of the world, where you read this prayer, sabi po dito is, I pray, I lay down my life, that I may take it again. In John chapter 10, verse 17 to 18, I lay down myself, I have no power to lay it down. Sabi niya, I have power to take it again. This commandment have I received from the Father itself. So the commandment was given by the Father itself. Mga kapatid sa Panginoon, I would also remind you that Jesus Christ at the point of death in the garden, it is a possibility that he was praying na mabuhay pa siya so that he could go on to the cross. Kung ating pong titingnan dito, ayaw niyang mamatay doon sa point na naandun sa Garden of Eden. When he was praying to our God, he want to finish his task doon sa cross of Calvary to bear the sins of the people, the world, and for us na magkaroon po ng pag-asa. The object of his prayer, that is Father itself. Abba, Father. Our focus in our prayer, may mga prayer, tayo dito, adoration. Prayer of adoration is straight to the Father itself, thanking Him for His goodness and for His mercy. Okay? And then pangalawa natin makikita dito, yung hindi lang yung prayer, yung object, kundi yung, sabi ko yung pang-aapi.
Sabi ko dito, may pang-aapi pala dito. Sino ang nag-o-oppose dito sa kanyang panalangin? Satan was opposing him as he prayed. And I believe that Jesus was under such intense of satanic attack in the Garden of Eden that he feared that he might die right there at hindi niya magpagpatuloy. Lahat ng makapagkakataon, hahadlangan at kukunin ng kaaway yon para mahadlangan ng ating Panginoong Kristo para sa pagpunta niya sa bundok ng Calvary. And our text suggests that Jesus Christ prayed to the Father 3 beses. 3 beses. So makikita mo yung intense, makikita mo yung halaga ng kanyang ginagawa. Kasi 3 beses siya nag-pray. Hindi lang isa. Hindi lang isa. Kundi pabalik-balik siya because he was very sorrowful. And he was attacked. And he took the devil 3 times. To what? To tempt the Lord Jesus Christ. Para hadlangan siya dito. But it appears that 3 times also, the Son of God is victorious doon sa oppression ni Satan na ginawa. And we praise God that Jesus Christ prevailed. Kung isipin natin, di ba? Come think of it. Kung si Jesus Christ kaya ay nagpatempt during that time at namatay during that time, what would it be our lives now? Saan kaya tayo pupulutin? Sa kangkungan siguro, no? Si Jesus Christ namatay doon sa Garden of Gethsemane. Hindi nakapunta sa Cross of Calvary. Ang hirap nun. He prevailed. He became victorious. Even sa oppression ni Satan during his prayer life, during his prayer time, naging victorious sa doon. And we praise our God doon sa sitwasyon na yun. Then the third, kundi yung pagsunod sa panalangin, ang sabi dyan, not my will, but your will be done. Lord. Hirap na hirap ako, pero Panginoon, Diyos na mga Abba Father, hindi pa rin yung masusunod yung kalooban ko. Ang masusunod pa rin ay ang kalooban. Hebrews chapter 4 verse 15, sabi dito, just as he had on the mount of temptation 3 times, and 1/2, sabi po dito, he won the victory by saying, it is not my will, it is your will. Sabi ko nga, if si Jesus Christ na nakita niya yung sorrow, kung habang nananalangin siya, tumayo na lang siya at umalis siya. Tumayo na lang siya at bahala na kayo dyan. Ayoko na, hirap na ako. Ayoko na, darating na si Judas, kasama yung mga soldiers at dadakpin ako, ayoko nga. But no, he said, Lord, not my will, your will be done. At yun ang naganap. He did it willingly. He did it so that we might have a way to be saved. He did it for you and me na naligaw ng mga kaluluwa ay maibalik sa relasyon natin sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesus. Salvation is available sa bawat isa sa atin. It is because of the Lord Jesus Christ who died on the cross of Calvary. Kaibigan, kapatid, meron ka na bang personal na relasyon sa Panginoon? Have you encountered the Lord Jesus Christ and asked for forgiveness and asked Him to dwell in your life at siya na maghari sa buhay mo? The Garden of Gethsemane ay napaka-powerful testimony of the salvation na maaari nating matanggap through faith sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo doon sa kanyang ginawa. Lagi nating alalahanin. Pangatlo,
In verse 37 to 41. Verse 37 to 41. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang spirito ay nakaanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayaw si Jesus and so on and so forth. Makikita natin dito na 3 beses siyang nanalangin at lumayo at kanyang separate ang kanyang sarili. Okay? Hindi lang lugar yung Gethsemane ng pressure, hindi lang lugar ng panalangin, kundi lugar ito ng prioridad. Ano ba talagang priority natin sa buhay natin? Ano ba ang prioridad ng ating Panginoon Kristo dito? Ano ba ang kanyang priority? Si Jesus, nangingibabaw yung pangunahin niyang prioridad sa kanyang buhay. Namumuhay siya o nabubuhay siya upang gawin ang kalooban ng ating God the Father at hindi ang kalooban. Yun yung priority niya sa buhay. What is your priority in life? Ang prioridad mo ba is to give glory and to obey the will of the Father? Or to obey your will? Not the will of the Father. Not the will of the Lord Jesus Christ. Not the will na makapagbigay ng kapurihan at kalulhatian sa ating Panginoong Jesucristo. Luke chapter 2 verse 19. Sabi dito, "Wist ye not that I must be about my Father's business?" He was here on earth to do the Father's business. Okay? John 4:34, sabi niya, "My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work." John 6:38, "For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me." And that is God the Father. So the will of God the Father, and that is the priority ng ating pong Panginoong Jesucristo. And that priority is to die on the cross for our salvation. Pangalawang prioridad niya, hindi lang yung kalooban ng God the Father, is yung prioridad niya yung kayong mga alagad. Bakit? Tinuturuan niya yung kayong mga alagad na pag nawala na siya, ganitong gawin nyo. Pero nakakalungkot isipin that they are weak during that time physically, and that's why doon sila kinuha ni Satan at sila ay natulog. Sabi po dito, magbantay, watch. Our bodies sometimes are weak. We fall asleep sometimes when we pray. Sabi nga ni Paul, the spirit is willing but the flesh is weak. Ilang beses na tayong gusto nating manalangin sa gabi, pero nakakatulog tayo. Ilang beses na nating gustong manalangin sa umaga, pero late tayo nagigising, kaya tayo nagmamadali na papunta sa work. Hindi pala ilang beses, kundi yun na yung ginagawa natin. Pero si Jesus Christ, ito yung nangyari sa mga disciples. They had the privilege of watching the Lord Jesus Christ and to be with the Lord Jesus Christ in prayer. For them to experience what the Lord Jesus Christ experienced at makita nila at maging witness nila. But their body is weak. Their priority is their own need, not the priority of the Father. Sometimes, ang prioridad natin sa mundo is yung pangangailangan ko. Hindi yung kalooban ng Diyos. Kasi kailangan ko kasi matulog kasi nagtatrabaho ako. Hindi. Kailangan ko matulog ng gabi. Pero matulog ng gabi, ang inaatupag naman Facebook. Paano naman makakatulog yan? Di ba, yung commercial sa TV, kaka-Facebook niya, may pasok siya kinabukasan, pagtingin niya sa relo, alas 5 na pala, alas 6. Pagbukas siya ng bintana, maliwanag na. Di ba? What's your priority in life?
Is it to do the will of the Father? Or is it to do the will of your own needs, not the will of the Father? And Jesus warned his disciples to be watchful and prayerful at all times because temptation will come doon sa hindi natin inaasahang mangyayari at sitwasyon at tayo ay kanyang tutokso. Ito ang purpose ito. Kaya sabi doon, Panginoon Kristo, you watch and pray. Bakit? For you na maging malakas during the time ng temptation. For us also to be strong sa gitna ng mga temptation, dapat tayong malalangin. At tingin natin sa ating Panginoon na tayo bigyan ng lakas dahil sa pananalangin. Napanood niyo sa Facebook? Israel is one of the people na influencer, sabi niya. We need to pray for Israel. They are under attack right now. Iran, pinadalan sila ng missiles. We need to pray for them. But God will protect His chosen nation. But we need to pray for them. Okay? Prayer. And the disciples followed a predictable pattern sa kanila pong buhay. Sabi po dito in verse 31, they were all confident. They thought that they could stand in their own power. They thought that they could stand na naandun sila, na hindi sila makatulog. They rely on themselves and in their strength, pero hindi nila kaya. Huwag tayo maging self-confident na sabihin natin, kaya ko to, pag dumating yung temptation, kaya ko to. No, hindi mo kaya. Kailangan mo ang lakas ng Diyos and the power of the Holy Spirit. Kaya kailangan natin mag-pray. Huwag tayo maging self-confident. Pag tayo naging self-confident, it is the start of our downfall spiritually. Verse 37, sabi dito, they slept. They were indifferent to the devil around them. They lacked true moral and spiritual vigilance. They slept. Natulog sila. Hindi naman siguro masama matulog, pero during that time, it's very intentional na naranasan natin Panginoon Kristo. Dapat they watch and they pray together with Him. In verse 50, they were tempted. Of course, by Satan himself na matulog sila. Verse 15, the following verses, they sin and they experience disaster. Mga kapatid sa Panginoon, sa ating buhay bilang mananampalataya, it makes us to thank God pag nakita natin at nabasa natin ang event dun sa Garden of Gethsemane. What a joy is to know that our Savior fought all the battles for you and me, and He prevailed. What a joy also for us to know that the cross of God, that the event in Garden of the Gethsemane make us to really enjoy and to really thank God sa salvation na meron tayo. It makes us to give thanks to our God. Lord, salamat sa kaligtasan na binigay mo. Salamat at nag-prevail ka. Salamat at naging victorious ka. Ngayon, ano ang gagawin ko sa kaligtasan na meron ako? We share it to other people. You live a life that is doing the will of the Father, not. May our lives ay makita ng Panginoon that we are doing His will, not our will. And we give importance sa pananalangin, sa ating personal devotion, sa ating prayer life, sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon. Ang aming puso po, Panginoon, ay nung nakita namin kung ano ang iyong pong naranasan, naramdaman namin ang iyong pong paghihirap. Ang mga bagay na iyong pong nararanasan ay hindi madali.
ang kaligtasan na hindi madali because ang buhay mo ang pinangtubos niyo po, Panginoon, sa salamat po, Panginoon, dito. May we really enjoy and give thanks to you sa salvation na meron kami. Dahil buhay niyo ang binigay niyo po, Panginoon, dito. May also have that joy in doing your will, but not our will. It is your will be done in our life, O Panginoon. Naway nakita na po ng Panginoon namin ang kalooban niyo sa amin pong buhay. Tulungan niyo po, Panginoon, kami habang kami namumuhay dito sa mundo. Na lahat aming gagawin ay makapagbigay ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. Lahat ng ito, O Diyos, ay pinapasalamatan ko sa pangalan ng aming pong Panginoong Kristo at tagapagligtas. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat and God bless us.